alas 4:10. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong araw na ito ng Lunes na naman, Abril 8, taon 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nagigising na headline. Pinoy Gising. Panibagong oil price hike aarangkada na bukas. 20 pesos na presyo ng bigas, target pa rin makamit ng Department of Agriculture. Problema sa masikip na daloy ng trapiko, tatalakayin ngayong linggo ayon kay Pangulong Marcos. Sa gitna ng matinding init ng panahon, mga empleyado pwedeng umabsent ayon sa DOLE. At mga rebelde sa Pilipinas, kumonti, mga labing isang guerrilla front, mahina na ayon sa NTF-ELCAC. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. At inyo nga ako makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Morning Drew Nasino dito pa rin po sa Pinoy Gising. Pinoy Gising. At sa nagigising nga po na balita ngayong araw na ito na Lunes, arangkada na bukas ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, aabot sa 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang piso at 20 sentimos piso 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos sa kada litro ng diesel. Magmamahal naman ang piso at hanggang piso at 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng kerosino gas. Ipinalawanag naman ay DOE Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Kagawaran na batay ito sa 4 na araw na trading ng langis sa pandaigdigang merkado. At yung mga dahilan nga po na itinuturo ng DOE ay yung nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas at yung pag-atake ng mga Ukrainian forces sa mga oil refineries sa Russia. Kabilang din sa mga itinuturong dahilan ng price hike ang desisyon ng OPEC o ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na ipagpatuloy ang kanilang pagbabawas ng supply o ng produksyon, senyales ng malagong ekonomiya ng Estados Unidos at India. Pinoy Gising. Samantala, wala namang biyahe bukas at sa Miyerkules ang Pasig River Ferry Service matapos ideklara ng Malacanang na regular holiday ang mga nasabing petsa. Bukas po yan, Martes, Abril 9 at Abril 10 sa Miyerkules. Yung Abril 9 po, yan po ay araw ng kagitingan. At ang sinasabi po ng Malacanang doon naman sa Miyerkules, Abril 10, yan naman po ay Idil Fitir. Kapwa regular holiday na idineklara po ng Malacanang yan pong mga nasabing petsa. Ang ferry service ay bumabiyahe sa ruta mula Pinagbuhatan, Pasig hanggang Escolta, Maynila, pabalik. Pinoy Gising. May dagdag lamang natin dyan, no? Inanunsyo rin po ng MMDA ang suspensyon ng pagpapatupad ng number coding scheme bukas din po at sa Miyerkules.
Yung biyahe naman po sa Pasig River Ferry, ibabalik ang normal na operasyon, balik ho sila sa Huwebes. Sa iba pa ring tampok na balita, nananatiling adhikain ang pamahalaan. Yan po ang kanila pong layunin na ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas na kabilang sa ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong kampanya ng 2022 presidential campaign. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, layunin pa rin ang kagawaran kahit mahirap maabot ay kanila po itong ipupursige sa kabila nga po ng mga hamon na kinakaharap sa sektor po ng agrikultura. Gayunman, binigyang diin ni Asek de Mesa na ginagawa ng kagawaran ng lahat upang mapababa pa ang presyo ng bigas, lalo na ang production cost o ang ginagastos sa produksyon po ng palay. Pinoy Gising! Matagal yan ho ang talagang hindi lamang ho pangarap ho yan. Yan po ay pangarap ho ng sambayan ng Pilipino. Lalo na po yung mga may hirap natin pong mga kababayan na yan po ay, syempre, sila po ay talagang nagbabudget ho ng tama. May sapat lamang ho na budget. Yan po ang pangarap. Maibaba po sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Speaking of pagkain naman, hinikayat ng grupong Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya ang gobyerno na tanggalin na ang probisyon sa Fisheries Code na pumipigil na mangisda sa sa Manila Bay kahit mayroong mga permit. Ayon sa Pamalakaya, pinipigilan ng zoning ordinance provision ng amended Fisheries Code na mangisda sa mahigit 15 kilometro mula sa baybayin kahit na mayroong permit. Iginit naman ni Pamalakaya Cavite President Richard Catenza na sumusunod ang kanilang mga miyembro sa pulisiya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngunit hinuhuli pa rin ang mga ito kahit na sa mga lugar na saklaw o sakop ng kanilang registration. Makikipag-usap din ang Pamalakaya sa BFAR kaugnay sa naturang issue. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, nakatakdang magsagawa ang pamahalaan ng Traffic Summit sa Abril 10 sa Miyerkules po ito. Ito po ay may temang Bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns at kabilang po sa tatalakayin ay mga posibleng solusyon sa kasalukuyang problema sa masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Kasunod ito ng pag-amin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakilala ang bansa dahil sa matinding traffic. Binigyang diin naman ni PBBM na kailangan magkaroon ng bagong o ng agarang lunas o solusyon sa problema sa traffic congestion habang isinasagawa ang mga long-term solutions tulad ng mga infrastruktura. Pinoy Gising! Samantala, ito po makinig. Maaring lumiban sa trabaho ang mga empleyado sa gitna po ng mainit na panahon. Tumitindi pong init ng panahon. Ito ang abiso ng Department of Labor and Employment, pero no pay o hindi sila mababayaran sa kanila pong pag-absent. At ayon nga kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, batay ito sa DOLE Advisory Number 17-2022. Gayunman, nakasaad din sa nabanggit na advisory na hindi nga ako makatatanggap ng regular pay yung mga empleyado na hindi pumasok. Maliban na lamang kung nasa pulisiya ito ng kanila pong kumpanya. Pinoy Gising! Dapat naman tiyakin ng mga employer at ng gobyerno na protektado ang mga manggagawa sa tumitinding init ng panahon. Ito ang giniit ng Grupong Kilusang Mayo 1 ngayong nakararanas po ng talaga naman pong sobra po yung alinsangang nararamdaman sa kabila na nga rin po ng kaliwat kanan pong mga suspension po ng klase. Dito naman ho tayo sa atin hong mga sa panig naman po ng ating po mga uring manggagawa kasi po
ngayong araw, ang DepEd naglabas po ng anunsyo, class suspension, lahat po ito, ayon po sa DepEd, pero lilipat, pansamantala po munang lilipat sa alternative learning mode. So either sila ay study from home or magkakaroon po sila ng mga iba pa hong mga alternatibo po, mga paraan po ng pagtuturo o pag-aaral. Ayon kay KMU Secretary General Jerome Adonis, responsibilidad ng pamahalaan at mga employer na tiyaking ligtas sa mga empleyado habang nagtatrabaho. Idinagdag pa ng KMU na dapat palawigin ng DOLE ang Labor Advisory Number 8 sa mga construction worker at mga nagtatrabaho po sa package at order delivery, yung mga rider. Bago ngunit ang kabilang sa nabanggit na Labor Advisory, ang mga rekomendasyon ng DOLE na gawin sa mainit na panahon, tulad ng pagpapahintulot na magsuot ng angkop na damit kapag mainit at ang pagbibigay ng libre at sapat na inuming tubig. Samantala, kumonte ang mga guerrilla front at mga rebeldeng komunista sa Pilipinas. Batay ito sa ulat ng National Task Force National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Nasa 11 mahinang guerrilla front na lamang mayroon sa bansa sa pagtatapos ng nakaraang taon o noong 2023. Ayon sa NTF-ELCAC, batay sa datos ng Presidential Communications sa Office, nasa 1,576 na lamang ang bilang ng mga rebeldeng komunista sa Pilipinas noong isang taon. Kumpara ito sa 21.5% o 2,008 naitala 2008 na naitala noong 2022. Idinagdag pa ng NTF-ELCAC, umabot din sa 78 guerrilla front ang nalansag na noon pang 2017 at kanilang inanunsyo na wala ng mga aktibong rebeldeng grupo nito sa bansa. Pinoy Gising! Sa oras na 22 sandali, makalipas po ang alas 4 na ng morning. Sa pagkakataon ito, dako po tayo sa ilang pong mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Nahin po natin, update. Tanggap po tayo ng update kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Kibuloy, muling hinikayat na sumuko sa halip na maging demanding. Detalye ihahatid po yan ni andiyan na ba? Si Patrol 11, Tina Nolasco. Filingero talaga hanggang ngayon. Ito ang sinabi ni Active Church Party List Representative Franz Castro ukol sa ginawang demand ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kapalit ng kanyang pagsuko sa otoridad kaugnay sa mga kasong kanyang kinakaharap. Gid ni Castro, sa halip na mag-demand ito, mas maiging sumuko na lamang kung siya ay talagang inosente dahil sa pagtatago nito ay lalo lamang anyang lumalabas na siya ay mukhang guilty. Punto pa ng kongresista, ang pagbibigay ng kondisyon ay nagpapakita ng double standards at pribilehiyo ni Kibuloy. Sakali man anyang papayagan ito, magiging katatawanan lamang sa international community ang justice system sa bansa. Matatanda ang humihirit ng nakasulat na garantiya mula kay Pangulong Marcos Jr., DOJ, PNP at NBI si Kibuloy na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso kapalit ng kanyang pagsuko. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, matataas na kalibre ng armas ng teroristang grupo nasabat ng militar sa Maguindanao del Norte. Detalye naman mula kay Patrol 70, Jopel Peleño. Na-recover ng tropa ng 2nd Mechanized Battalion ng Joint Task Force Central ang iba't ibang armas at mga war materials sa Sitio Meto, Barangay Kakar, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng clearing operation sa lugar ang tropa ng mamataan ang di bababa 10 armadong kalalakihan. Agad namang nagpulasan ang rebelding grupo patungo sa di malamang direksyon matapos ma-alerto sa presensya ng militar. Nakuha ng tropa sa lugar ang mga naiwang high-powered firearms at iba pang war materials, kabilang na ang isang 30 caliber machine gun, 2 M16A1 rifles,
isang 40mm M79 grenade launcher at assorted magazines and ammunition. Patuloy na pinaiigting ng militar ang kanilang decisive military operations upang siguruhin ang kaligtasan at seguridad ng mga komunidad sa kanilang nasasakupan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tanggap naman tayo ng update sa traffic summit na gaganapin sa Miyerkules na pangungunahan ni Pangulong Marcos. Ang detalye naman buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Maglulunsad ng traffic summit ang pamahalaan para matugunan ang matinding problema sa daloy ng trapiko. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin ng summit na makabuo ng mamungkahi at hakbang kung paano maiwasan o mabawasan ang problema sa trapiko. Inaasang dadaluhan nito ng mga stakeholders ang summit na gaganapin sa San Juan City. April 10 ho yan sa Miyerkules. Matatandang isang problema sa trapiko sa mga natalakay sa cabinet meeting ng Pangulo nitong nakalipas na linggo, kasunod ng naranasang bigat ng daloy na trapiko noong Semana Santa. Kasabay nito, hinimok naman ni Pangulong Marcos ang publiko na makilahok sa traffic summit at magbigay ng suhestyon para makabuo ng mga hakbang na lulutas sa matinding problema sa trapiko. Patrol 13 Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mamaya po sa Arangkada Balita, pag-uusapan po natin yung traffic congestion. Meron po tayong panauhing pandangal mamaya po sa Arangkada Balita. Pero bago yan, tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang pong mga paalala. Oras, 27 minuto makalipas na ang alas 4. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising sa oras na 32 sandali makalipas po ang alas 4 na ng morning. Good morning nga pala ho sa ating mga kababayan, mga katodos. Nakatutok po sa kanina na po mga talapitan sa pamagitan po ng DWIZ, siyempre sa radyo at sa telebisyon, DWI, yung ating pong Aliw 23. Good morning din po sa mga nakatutok din po sa ating pong website, yung ating pong official website, DWIZ882am.com, at yung sa Facebook at YouTube live streaming po. Hanapin nyo lamang po yung DWIZ. Search nyo po yan. I-click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe para po kayo ay makatanggap ng mga notifications mula po sa ating himpilang may todong lakas. Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat ho mula ho sa labas ng himpilan. Ronda Probinsya! Mula po dyan sa ating pong IC Patrol report kay Patrol 17 Jopel Peleño, bagong batch ng mga Arnis expert kabilang na sa mga miyembro ng Philippine Army. Ang detalye po yan mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Isang bagong batch ng Arnis experts ang naging miyembro ng Philippine Army Arnis Trainers Training Class 03-2024 na bahagi ng 2-month training activity. Ito ang inayag ng Philippine Army kasabay ng isinagawang closing ceremony na pinangunahan ni Headquarters Support Group Commander Brigadier General Emilio Pajarillo Jr. na ginanap sa headquarters ng Philippine Army Grandstand sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ilan sa mga class members ang mula sa Philippine Army Arnis Exhibition Group at pawang nagpakita ng collective skill, discipline and strength sa kanilang ginawang performance sa 127th Philippine Army Foundation Day na sinabayan ng exercise katihan na inilunsad naman sa Makabulos Grandstand, Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Matatandaan na naging bahagi ng Philippine National Martial Art and Sport ang Arnis
noong 2009 sa ilalim ng Republic Act 9850. Nakasaad sa batas na ito na ang AFP ang siyang mangangasiwa sa implementasyon ng RA 9850. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, puganteng Amerikano natimbog ng immigration sa Cebu. Detalye naman mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Go 45! Arestado ng Bureau of Immigration sa Cebu City International Airport ang isang 57 taong gulang na Amerikano na wanted sa batas sa Amerika. Ang dayuhan ay nakilalang si Paul David Cardwell na nagtangkang pumasok sa bansa, subalit nakita na ito ay wanted sa Amerika. Sangayon kay Raymond Remigio, ang suspect na si Caldwell ay may record na wanted sa US at convicted ng felon. Siya rin ay umano fugitive sa defrauding o panloloko ng $850,000 sa mga ospital sa Wyoming, USA. Kung kaya't matapos itong maaresto ay ite-turn over sa Bureau of Immigration Detention Center sa Bikutan, Taguig habang pinoproseso ang kanyang deportation. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Alright, maraming salamat sa ating po mga IC Patrol reporters at sa iba pa ring mga balita. Pinabawasan na ng Maynilad at Manila Water ang water pressure tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ito upang matiyak na may sapat na supply ng tubig sa mga customer nito sa Metro Manila. Tinayak naman ni Department Manager Patrick James Dizon ng MWSS na hindi mawawala ng tubig ang mga consumer at binabaan lamang yung pressure. Ipinag-utos na rin ng MWSS sa mga water concessionaire na ihanda ang kanilang water tanker sakaling kailangang magrasyon ng tubig. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, muling tiniyak ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System na mayroon pa rin dadaloy na tubig sa ating pong mga kabahayan. Ito'y sa kabila nga ng inanunsyong pagbabawas ng pressure tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, bunsod na rin ng patuloy na pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa panayam ng DWIC, ipinalawanag ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng lalawigan ng Rizal. Ito ayon kay Jeric Sevilla, Manila Water Corporate Communications Affairs Group Director, ay upang matiyak na sasapat ang supply ng tubig habang umiiral ang El Nino phenomenon. Mula sa 38 deep wells, nabatid na nakakapag-produce ang Manila Water ng mahigit 67 million liters ng tubig kada araw. Sapat na ito upang matiyak na maseservisyohan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng tubig sa mahigit 300,000 customer ng nasabing water concessionaire. Una nang inanunsyo
ng National Water Resources Board ang pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila epektibo sa Abril 16. Sa iba pa ring balita, pinayuhan ni Senator Amy Marcos ang publiko na magsuot ng face mask sa gitna nga ng tumataas na kaso ng pertussis sa bansa. Ayon kay Senador Marcos, mala COVID-19 ang banta sa kalusugan ng nasabing sakit na kilala rin bilang whooping cough o tuspirina. Makabubutian niyang agapan ito kaysa mauwi sa panibagong pandemya at hanggat maaari ay magsuot ng face mask lalo ang mga estudyante. Nanawagan din si Super Ate na ibalik ang paggamit ng alcohol at pagsunod sa iba pang health protocols na ipinatupad noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pinaiiwas naman ng presidential sister ang publiko sa mga pagtitipon at yung mga pagtitipon malapit sa mga lugar na nakapagtatala ng mataas na kaso ng pertussis at pinayuhan ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak lalo't mas lantad sa sakit ang mga sanggol o mga bata. Pinoy Gising! Pinangunahan naman ni Senator Amy Marcos at ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng ayuda sa mga nangangailangan sa Palawan. Tig 1,000 pisong ipinaabot na financial assistance ni Senator Marcos at ng DSWD sa bawat benepisyaryo kung saan kalahati ay mga senior citizen habang ang iba ay mga miyembro ng TODA, mga tricycle driver. Naglunsad din ang presidential sister na ang basketball camp para sa mga bata sa kanyang pagbisita sa lalawigan. Nasa 100 bata mula Puerto Princesa City ang lumahok sa basketball clinic ng senador kasabay ng pamamahagi niya ng mga bolang may tatak ng kanyang pangalan. Pinoy Gising! Samantala, tanggap pa ho tayo ng isang mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan mula sa ating IZ Patrol Reporter. DWIZ Patrol Report. Kawalan ng disiplina ng mga Pinoy, isa sa mga sanhi ng traffic congestion. Ayon kay Pangulong Marcos, detalye buhat kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perdes. Isa ang kawalan ng disiplina ng mga Pilipino sa mga dahilan daw na matinding trapiko sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang lingguhang vlog kasunod ng naranasang mabigat na daloy ng trapiko noong Semana Santa. Ayon kay PBBM, ilang administrasyon ang lumipas at gumawa ng hakbang pero hindi raw nawawala ang problema dahil sa kawalan ng disiplina ng mga Pilipino. Nakilala rin daw ang bansa sa buong mundo sa may pinakamatinding problema sa trapiko. Dahil dito, nananawagan ng Pangulo sa publiko na magkusa na at pairalin ang disiplina sa kalsada at huwag nang hintayin pa ang paalala ng gobyerno para gawin ito. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, sa Mindanao pa rin po, 3 Dawla Islamiyah members sumuko sa militar, dyan po yan sa North Cotabato. Ang pag-uulat naman, isa pang report mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Inabandona ng 3 miyembro ng Dawla Islamiyah Hasan Group o DIHG ang paghasik ng karahasan at kaguluhan sa bansa. Kasunod ito ng pasya ng 3 dating miyembro ng teroristang grupo na sumuko at tuluyan ng magbalik loob sa gobyerno. Sinabi ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General William Gonzales na voluntaryong sumurrender ang mga former violent extremists sa joint element ng 9th Infantry Battalion, Carmen Municipal Police Station at iba pang intelligence units ng tropa ng gobyerno. Nangyari ang pagsuko sa munisipalidad ng Carmen sa North Cotabato. Inayag ni Lieutenant General Gonzales na matagumpay na sumuko ang former DIHG members sa collaborative efforts ng AFP at PNP units sa Central Mindanao at pakikipagtulungan rin ng local government units at komunidad. Iprinisenta ang mga sumurrender sa local government officials ng Carmen sa pangunguna ni na Mayor Rogelio Talino, 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Donald Gumiran, 9th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ruel Gavilanes. Kabilang din sa isinuko ng mga former DIHG members ang 3 caliber 30 M1 Garand rifles at 31 rounds ng cartridge ng caliber 30 mm balls.
Sumasailalim na ngayon ang mga surrendering sa custodial debriefing ng 602nd Infantry Brigade Headquarters. Tumanggap naman ang 3 ex-DIHG members ng tig-isang sako ng bigas na mula sa lokal na pamahalaan ng Carmen. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Matalatanggap naman tayo ng pag-uulat mula po sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report. Mula Kamanava, ihatid po yan ni Aling Beth Samson. Aling Beth. Naglunsad ang lokal na pamahalang Caloocan para sa libreng vaccination program laban sa iba't ibang klase ng human papillomavirus virus o HPV upang palakasin ang resistensya ng mga kabataang babae sa immunocompromised persons laban sa infeksyon at komplikasyon ng nabanggit na virus. Ang HPV infections ay naililipat mula sa sexual interactions sa taong mayroong infeksyon ng nasabing sakit. Karaniwang sintomas nito ay genital at anal warts na kapag minsan ay iba't ibang uri ng cancers, lalo cervical cancer sa kababaihan. Pinuri at pinasalamatan naman ni City Mayor Dil Gonzalo Along Malapitan ang CHD para sa pagsusulong ng programa na ito upang siguraduhin ang kalusugan ng mga kabataan at pinayuhan ang mga magulang na habang bata pa ay makapagpabakuna na ang mga anak upang lumakas pa ang kanilang resistensya laban sa HPV at mas magandang maiwasan na ang mga komplikasyong dulot nito kaysa ma-infect at hayaang lumala. Dagdag pa ni Mayor Along na ligtas ang mga bakuna para sa mga batang kangkalu, batay na rin sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at laging siguraduhin ang kapakanan ng mga batang kangkalu sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa. Ang bakuna ay may 2 dose na ibinibigay sa una at susundan magpakaraan ng 6 na buwan at kailangan ng parental consent ng mga menor de edad bago bakunahan. Samantala, inanunsyo naman ng pamahalang Caloocan na ang UE Caloocan ay online classes ngayong araw maliban sa UE College classes na may scheduled examinations at mga degree programs ay natasa ng CHED o ng CHED o ang Legal Education Board ay face-to-face classes. Bukas naman ang mga tanggapan ng University of the East. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Eto na nga po mga katodos, ready na ho ba kayo mga ka-Bingo Plus sa bago pong palaro ng DWIZ? Eto, makinig ho kayo ha, makinig! Mainit-init pa, bagong-bago pa. Aba dito ho yan sa DWIZ Bingo Plus numero 1 panalo. Numero panalo, may chance kayong manalo ng tumataginting na 1,000 pesos. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan yung 4 na letter number combination sa mga programa po ng DWIZ at i-text sa 0960-880-6426. Ulitin po natin ha, ito pong DWIZ Bingo Plus numero panalo. Ito po yung iti-text po ninyo na number, 0960-880-6426. Siyempre kasama ng inyo pong pangalan, edad, address, for combination of the day. At ito na nga po, hindi na ho natin patatagalin pa dahil mag-ready na ho kayo. Lagyan nyo po mga ballpen at papel. Isulat nyo na po ang combination for today na D2. Itin po natin ha, D2. Yan, nakikita po ninyo sa inyo pong screen. D2 ang combination of the day. Abangan po ang 3 pang kombinasyon sa mga susunod na programa po ng DWIZ Aliw 23. Kung naka-4 ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ Announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
Pagbabalik po muli ang Pinoy Gising, makalipas lamang ilang mga paalala, oras, 11 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5. Pinoy Gising! Drew Nasino, DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa ulibag na po ng Pinoy Gising ngayong pong Lunes. Ihabol po natin ang ilang pa mga balita. Tanggap po tayo ng okay na ba yung pag-uulat buhat sa probinsya? Ronda Probinsya. Update po sa class suspension mula po dyan sa Bicolandia. Ihahatid po yan ni Melvin Machado. Melvin? Distance learning modalities na ang susundin ngayong araw ng Lunes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Bicol. Matapos ang ipinalabas ang direktiba ng Department of Education kahapon. Agad ipinag-utos si DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad na sundin ang naturang kautusan. Magbabalik ang face-to-face class sa April 11, 2024. Depende pa rin sa kalagayan ng panahon. Ang mga teachers at non-teaching personnel ay work from home muna ngayong 3 araw. Ngunit kung kinakailangan mag-report sa opisina dahil may gagawing importante, gaya ng payroll at mga report ay pinapayagan naman pumasok sa mga opisina. Samantala, dahil sa mainit na kalagayan ng panahon, ipinasunod na rin sa mga paaralan ang hindi pagsusuot ng uniforme upang maging komportable ang mga estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sobrang init kasi ho talaga mga katodos at talagang pagpapawisan ho kayo. Yung kahit nakatodo na electric fan mo, iba naman naka-aircon naman, diba? Pero paglabas sobrang init talaga. Ay nako, abot hanggang singit ho yung inyong pawis. Kaya magano na lang ho kayo, kumbaga kung talagang dyan na lang ho kayo muna pansamantala sa bahay para makaiwas din po kayo sa mga sakit dulot po ng tag-init. Kaya po nung heat exhaustion, heat cramps, ang malala pa niyan yung heat stroke, 'di ba? So para din po 'yan sa mga senior citizen at yung mga meron pong mga iba pa hong mga karamdaman. Samantala, bilang panghuli na lamang pong balita, sumabak sa joint validation visit isang delegasyon mula sa Bureau of Customs sa Philippines kasama ang Hong Kong Customs upang mas mapalakas at mapaganda ang pagproseso ng mga kalakal mula sa dalawang bansa. Pawa mga opisyal at tauhan na responsable sa mga bagay na may kinalaman sa Authorized Economic Operator o AEO ang ipinadala ng BOC. Pinangunahan ni na Director ESL Ismael Abbas ng Imports and Assessment Service at District Collector Yasmin Obilius Mapa ng Port of Naiya ang delegasyon ng BOC Philippines. Tinalakay ng mga kinatawan ng dalawang bansa ang mga trade facilitation measures sa ilalim ng Hong Kong Authorized Economic Operator Program upang mas maunawaan ang mga proseso nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, isinusulong ng adwana ang pagpapabilis sa mga proseso at ligtas na pangangalakal na nakabatay sa pinakamahusay na international practice. Pinoy Gising! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Lunes. Batiin lamang muna natin. Good morning ho sa ating mga suking taga-subaybay, mga nakikinig po, nanonood sa pamagitan po ng cellphone, laptops o kaya po ay tablets. Good morning, sina Lydia Pacheco, Ramon Abadilio, si Rhea Nicole Principe ng Kuwait. Good morning din kay Contessa. Si Hideyoshi, good morning din from Japan. Jaylon, Joranel Amata, Susan G, yan, si Alembet Samson at si Kuyang Nelson Malinaw. At maraming salamat nga pala sa Balsa sa Nyugan, dyan po yan sa Malabon. Napakasarap po ng mga pagkain dyan po sa Balsa sa Nyugan. Lalo yung kanila pong exotic foods. Thank you po sa Yoka Babs. Ang sarap nung kanilang kabayo, pati yung kanila pong kalderetang kambing. Yan. Alright? Sige. Salamat din kay Edison Enriquez po ng Philippine Red Cross. Thank you, pare. Next time, sa uulitin. Alright. Isa po muna ang patama quote for the day ang ating pong bibitawan. Sa pag-ibig, minsan
kailangan mong maghintay ng tamang panahon. Parang si Lola ni Dora ito ng tamang panahon para sa tamang tao. Yan, tama naman yan, yung paghihintay, sige. Yung paghihintay po na yan, kailangan. Hindi lang sa pag-ibig yan, na aangkop yan pong paghihintay. At syempre, bukod sa paghihintay sa tamang tao, samahan din po natin ng pagdarasal. Diba? Kung yung paghihintay na yan, worth it yan. Lalo kapag doon sa tamang tao ka mapupunta. Alright, eto pa, isa pa hong pagbati Happy birthday nga pala sa ating pong kasamahan din po nating anchor, si Miss Loli Acosta. Happy birthday kay Ma'am Loli. Ngayong araw ba ito? Happy birthday si Miss Loli Acosta ng Sulong na Bayan. Alright, maraming salamat nga pala sa ating po mga nakasama sa News Center. Ito po muli yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Arangkada Balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama